Samahan niyo ako. Punta ako sa coffee event sa baba. Turkish coffee. Pwede ko siya videoan. Yan. So, nakabili tayo ng Turkish coffee dito sa Coffee Fest. Hey, yo. So, lumabas ako dun sa event area. Nahiya ako eh. Nahiya ako mag-vlog. Pero ito, nabili ko yung Turkish coffee. Tig 50 pesos lang. Kung yan, oh. One shot lang siya. One shot of coffee. Pero yeah, I need a dose of coffee right now. So yung advice sa akin nung representative nila, i-wait out ko daw muna na bumaba yung beans para inumin. So yeah, yun muna yung gagawin ko. Antayin muna natin na bumaba yung beans. Doon ko lang na-realize nga, no, kasi napapanood ko lang tong mga Turkish coffee sa internet. Doon ko lang na-realize na nilalagay pala nila talaga lahat, pati yung beans. So basically, you'll have to wait out na bumaba yung mga beans bago mo siya inumin. I was thinking kasi na baka masyadong mainit yung coffee kasi diba pinapabula nila hanggang lumabas siya sa kanyang lagayan. Eh, ganun pala yun. At least first hand ko siyang nakita kahit na hindi ako pumunta sa Turkey. So, i-try na natin siya. Okay. Siguro kasi matamis yung pinili ko. Pero kasi yung yung lasa niya, parang may hints ng Muscovado. Yung bitterness niya na mamask ng Muscovado. I don't know if ganun ba talaga. Baka kasi yung hint na sinasabi ko parang baka yun talaga yung lasa ng kape. Na mamask lang yung bitterness niya nung sugar na nilagay. Pero masarap siya. Masarap siya. Matamis lang siya. Pero I think that's the idea behind the sweeter side niya. Ang mali ko, dapat tinikman ko pala yung hindi matamis. Try pa kaya natin bumili, no? Pero ang ng lasa niya kasi yung alam mo yung lasa ng asukal na yung pinaka-sharp na lasa ng asukal, especially kung near caramelized yung lasa niya. Parang ganun eh. Hindi ko maano yung niya, yung pinaka-flavor profile. Pero siguro better na bilhin ko yung hindi matamis para differentiate ko. Pero masarap. Yeah. Balikan natin yung yung coffee na yun. Gusto ko matikman yung hindi matamis. Try natin.
kumuha ako ulit. Ayan siya. So basically ito naman, wala siyang sugar. Gusto ko lang malaman ano yung difference. Ano yung difference nung lasa between yung may sugar at wala. Yan, after a few minutes, siguro pwede na to. Oh, okay. Hindi ko masabi kung anong meron sa kanya. Hindi ko ina-expect na hindi siya ganun pala ka-bitter. Kala ko kaya nilagyan nila ng maraming asukal yung matamis na version to cover up the bitterness, pero hindi eh. Tanungan tayo, di ba? Masarap. I don't know, meron siyang aftertaste. May parang, kunyari, na yung pag-touch nung kape sa dila mo, tapos after yan mag-dissipate, may maiiwang parang hint siya. I don't know. That or may after effect lang talaga yung muscovado kanina. Muscovado or sugar, I don't know. Yeah, it's good. May ano kasi siya, parang may musky flavor siya, I guess. Parang ba? Ganun ba? Na yung kunyari, pagka-dissolve niya dun sa dila mo, parang may mare-retain na something. Ganun siya. I don't know, because of the beans, I guess. Pero kasi sabi naman, Turkish din na beans ginagamit nila eh. You know, parang may musky na feel. Masarap. Okay siya for espresso na pero parang one shot of coffee lang. Okay na rin. Yeah. I guess yun lang. Masarap yung coffee. Thank you, Celery, for this. At least na-try ko yung ganitong klaseng coffee. Hindi ko ata na-mention, no? Pero hindi ito sponsored, Napadaan lang talaga ako dun sa coffee festival sa Ayala. I-highlight ko lang siguro na nabili ko yung coffee na yun sa Celery Cafe. Nung sinearch ko sa internet, sa Silay Negros Occidental sila, merong shop. So, yeah, puntahan nyo siguro kung gusto nyo. Pero yeah, masarap yung Turkish coffee nila. Yun lang. Thank you for watching. Bye.